Alright, eto nga yung pag-usapan naman natin. Amy Marcos Duterte naghamon sa mga kongresista. Ibinida ang 32 milyong bumoto kay VP Sara. Yan. So, ito po. Actually, may post yan ni Amy. Okay. Alam niyo naman no, sino nagre-representa sa Kongreso? Ito kung kanilang leader, si SMR. Alright, ito sabi niya. Naghahamon ba kayo sa 32 million? O naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Kaya tayo gamit na gamit mo yung salitang problema, kahirapan, kagutuman, di ba? Pero yung salitang katangahan sa pagpili ng leader, hindi mo ina-address. Grabe, ang lakas ng tama ni Amy, ano? Ito yung post niya. Nirepost niya pa actually, nilagay niya ng demokrasya. Demokrasya po ba yun? Dinidemonize nyo ang pamahalaan? Kapatid mo pa ang presidente? Nakakatawa kayo. Totoo sino, isang malaking katatawanan sa pamilyang Marcos yan, ha? Nangyayari na yan. Ipis na ang pamilya. Di ba? They should stand together. Meron isang kapamilya, di ba, na tumitindig sa panig ng kalaban ng isang miyembro ng pamilya nila. Sabi rito, sa mga nasa kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment laban kay VP Inday Sara. Magsilbing paalala ito na ang gusto nyong paglaruan ay ang demokrasya. Bakit? Karapatan nila yon, bahagi ng demokrasya yon. Talaga ikaw, Amy, utak ano ka talaga diktador eh. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Okay. Kabastusan daw po yan, impeachment, sa mandato ng bayan na ibinigay kay Inday. Ang tanong, ginagampanan ba niya ng tama ang kanyang mandato? Hindi ho kaya yung mga problemang iniwan niya sa DepEd at yung kanyang hindi magandang pag-uugali. Hindi ho kaya ito ay dapat na maging dahilan para po siya maaga ng pagpahingahin? Di ba? Hindi deserve ng taong bayan ang isang spare tire na nakakapak-kapak diyan sa paligid na hindi maaasahan, di ba? Kung hindi, magiging pangkatitisuran. Hindi natin deserve ang ganung klaseng spare tire. Sabi niya, ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at sa resulta ng eleksyon. Isang pangahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Alam nyo, tama rin naman po siya roon. Ang problema nga, hindi kaya nakakapanghamak naman sa side ng mga taong bumoto kay Sara? Diba? Na sila frustrated sa kanyang mga pinagagagawa. Tapos ayon pa siya sa pagpapabagsak sa ating presidente. Kasi nga naman siya yung mabibenepisyo. Alalahanin ninyo ang tagumpay na naitala ng kanyang boto. Ito na halatang halata ka, Amy, in aid of re-election. Why mention the votes? Ha? Alalahanin ninyo ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Kay PBBM, yung 31.6, pinakamalaki din. Kanino ba galing yung 31, yung boto dyan ni Sara? Wala namang Duterte loyalist. Diba? Nabitbit lang naman siya nung nakarang eleksyon dahil siya ang vice president. Ang mga Pilipino, pag bumoto, ganun. Sino presidente, dala na rin nila yung vice. Diba? Plus may mga botante pa na ayaw talaga, mga dilawang botante na ayaw talaga sa mga Marcos. Kaya sumobra ng nasa halos more or less 500,000 ang boto ni Sara kay PBBM. Sabi niya, naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan. Poverty porn. Ay, grabe, nakakalungkot anong tawag dito? Kung buhay si Apolacay tapos ganito yung kanyang anak. Grabe. Very, very frustrating talaga. So paniniwala po rito ni Senator Amy Marcos na yung 32 million na botante ni Sara
eh iboboto pa siya sa darating na halalan. Eh sa survey na nga lang, nahuhulog na siya. Alam niyo, meron akong isang nakitang survey recently, wala pong Amy Marcos na lumitaw. Walang Amy Marcos na lumitaw. Parang gusto ko nga pakawalan yung mga alipores ko, mga alagad ko na mag-survey nga kayo. Ang tanong lang doon sa lugar ng mga balwarte ng mga Marcoses, sa mga loyalista, iboboto nyo, tanong lang binoto nyo po ba si PBBM nung nakarang halalan? Opo. Tanong lang po, iboboto nyo pa po ba uli si Amy Marcos pag kumandidato siya pagka-senador? Parang gusto kong magpatanong ng gano'n Tsaka yung isa kong katanungan, sino sa tingin nyo kaya ang magiging mas magaling kung mas magaling na naging presidente? Sino ang sa tingin nyo na magiging magaling na leader ng bansa natin? Duterte o si Miriam Santiago? Parang yung naiisip ko tuloy na ipa-survey Di ba? And then again, seryoso talaga kay Amy, really, really frustrating. Diba? Bulag ito, hindi po ito katulad ni General Torre na nakikiramdam sa pulso ng bayan. Ito rin, nung nabatikos talaga siya, nagkaroon ng public outrage doon sa ginawa niya na pinayagan niya magpa-press conference together with him. Ito pong si dating police, si Gonzales, na nagtatrabaho sa Supreme Court, yung may hawak na baril na namatok ng siklista dyan sa may Quezon Avenue. Diba, malapit sa Welcome Rotonda sa Manila at boundary ng QC. Ang ginawa niya, nag-resign siya, nagbitiw sa pwesto. After he realized na nagkamali siya. Diba? Pero itong si Amy, iba, pikit mata talaga. So, ano to? Sanay na sanay kayo na sa paniniwala ninyo, hawak nyo sa ilong ang mga Pilipino. Diba? Yun ang nakikita ko rito kay Amy. Minsan ka na lang napagbigyan ng mga tao na naging presidente tuloy si Rodrigo Roa Duterte, ang tatay-tatayan mo, o jowa mo. Pero, nanalo na po kami, nanalo na tayo mga kababayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nanalo na tayo, nagawa na natin yung part natin. Di ba? So, ang kailangan naman natin, isulong natin ang interes ng ating bayan. Huwag na tayong maglagay pa kahit na Marcos pa ang apelido. Kapag kasalot, parang kulot, huwag nyo na hong iboto. Di ba? Ibasura natin ang maramdaman nila. Actually, kapag ginawa ho natin ibinasura yan, kinangkungan natin yan si Amy, mababawasan ang sakit ng ulo ni PBBM. Di ba? Pangalawa, marirealize po ng mga politiko na ang mga Marcos supporters ang, di ba, talagang sabihin natin nagde-decide talaga sa eleksyon. Na ganun karami. Natotoo po ang 31.6 million na boto ni PBBM. Diba? Sisipin ng mga dilawan, ng mga kakamping. Shit, nakakatakot ito. Si Amy Marcos, may loyalistang family. Hindi man lang nakapasok. Nag-top 20 pa sa dosing senador. Naku. Diba? Ganda nun. Palagay ko talagang magtitino yan. Kaya lang, it's too late. Huwag na natin pabalikin. Ang dami naman dyan, di ba? Ang Pilipinas po, hindi po tayo mauubusan ng magagaling na leader. Okay? Kaya mauubusan ng magagaling na leader. Matuto lang tayong pumilatis ng tama. Yun lang yun para sa ating kinabukasan. Ngayon, tulungan natin si PBBM na magtagumpay sapagkat ito nga pong kanyang administrasyon, talaga po, dati po pang sinasabi sa inyo, samot-sari talaga ang atake na gagawin dito. At hindi ko po inasahan, sa totoo lang, hindi ko in-expect na magkakaganito si Sara Duterte, hindi ko rin po in-expect na magkakaganito si Amy Marcos. Sa totoo lang. Okay? So, iwan muna natin itong topic na to. Meron pa tayong isa last. Mas maganda yun.